Mayong adlaw Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome sa special na episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Alam mo yung akala mong kaya mong sanayin ang sarili mo sa kamatayan. Na dahil sa araw-araw mong nakikita, pakiramdam mo, kaya mo na. Pero paano kung isang araw, yung bangkay na nasa harap mo, siya pala yung taong pinakamamahal mo. Magandang araw sa inyo, Bettina, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako nga pala si Marco, 28 years old at nagtatrabaho sa isang funeral home dito sa Cavite. Ako yung nag-iimbalsamo, nag-aayos ng katawan bago sila ipurol. Tahimik lang ang trabaho. Malamig, mabigat, pero may sistema. Kada araw, parang paulit-ulit na lang. Linis, ayos, record. Walang emosyon. Hanggang sa dumating siya. Si Rachel. Si Rachel yung tipo ng babaeng hindi mo makakalimutan kahit isang tingin lang. Maputi, maikli ang buhok, mahilig sa dark lipstick, at mga lumang kanta. Pareho kaming medyo weird, sabi ng barkada namin. Mahilig kami sa horror movies, sa mga haunted places, sa mga lumang simbahan. Sabi pa niya, ang sementeryo hindi nakakatakot. Diyan nakatira yung mga alaala. At doon ako tuluyang nahulog. Halloween week noon, Bettina. May nagyayang mag-party, yung mga tropa namin sa Imus. Sabi niya, please Marco, isang gabi lang. Lagi ka na lang nasa trabaho eh. Gusto ko naman, Bettina, pero kulang ang tao sa punerarya at ako lang yung marunong maghanda ng katawan. Sabi ko sa kanya, susunod ako. Siguro mga hating gabi. Nagpadala siya ng picture, naka-mask, naka-black dress. At yung ngiti niya, yung tipong kaya mong kalimutan ang lahat ng lamig sa paligid. Sinave ko yung picture tapos bumalik ako sa trabaho. Mga 2:00 ng madaling araw natapos ako. Wala akong narinig na tawag o text, akala ko tulog na siya. Kinabukasan pagising ko, nakita ko ang balita. Isang babae, nasagasaan. Oras ng insidente, 2:30 a.m. Tinawagan ko agad si Rachel, walang sumasagot. Tinawagan ko paulit-ulit hanggang sa nakatanggap ako ng tawag galing sa kaibigan namin. Marco, si Rachel wala na siya. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa punerarya ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa pero pumasok ako sa trabaho. Siguro dahil yun lang yung alam kong gawin, magtrabaho sa gitna ng kamatayan. Tahimik ang gabi pero sa kisame may naririnig akong mga yabag. Hindi lakad ng tao, parang paa na walang sapatos dumadampis sa semento. May tao ba? Sigaw ko. Pagharap ko sa salamin, sa gilid ng refleksyon ko, may anino, may maskara, may lipstick na itim. Pinikit ko na lang ang mga mata ko. Pagod lang ako ang sabi ko sa sarili ko. Kailangan ko sigurong matulog. Hindi ako pumunta sa burol niya. Hindi ko kayang makita siyang nakahiga, malamig. Hindi na siya yung babaeng kakilala ko. Kaya umuwi ako. Uminom. 1, 2, 3 hanggang sa hindi ko na namalayan at natulog na lang ako sa sofa. Mga bandang 3:00 na madaling araw narinig kong may humakbang dahan-dahan. Tapos bumaba yung temperatura. Parang may dumaan na hangin mula sa sementeryo. Rachel? Tawag ko. Walang sumagot, pero may boses akong narinig. Mahina lang. Ang sabi, bakit hindi ka sumama? Pagdilat ko wala, pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Simula noon, gabi-gabi na siyang dumadalaw. Minsan sa salamin, minsan sa gilid ng kama, minsan sa labas ng bintana.
Palagi ko siyang nakikita. Basa ang buhok, putla ang balat, nakaitim. Hindi ko alam kung multo siya o konsensya ko lang. Nagsimula rin akong makakita ng mga sulat sa logbook ng punerarya. Isang entry doon may nakasulat, hit and run victim. Cause of death, pending. Kinilabutan ako. Hindi ko maalala kung ako ba yung nagsulat nun. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng katawan, narinig kong parang may kumakatok na malakas sa pintuan ng morgue. Sumigaw ako. Tinawag kong pangalan niya. Rachel? Isang malakas na hampas. Bakit hindi ka sumama? Halos mapaiyak ako sa takot, Bettina. Nalaglag yung mga gamit ko, tumakbo ako, papalabas. Pagdating ko sa bahay, diretso ako uminom agad ng alak. Hanggang sa mapagod ako at tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, pinilit kong bumalik sa trabaho. Pagbukas ko na ikalawang drawer, nandun siya. Hindi ko na siya makilala pero alam kong siya yon. Yung mukha, yung buhok, yung malamig na balat. Si Rachel. Pero sa tag na nasa paa niya, ibang pangalan na nakasulat. Biglang lumiwanag ang ilaw tapos kumukurap-kurap. Narinig ko ulit yung boses niya. Bakit hindi ka sumama? Kinagabihan sa bahay, Bettina, nagising ako. May mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Parang may humihinga sa ibabaw ko. Nang idilat ko yung mga mata ko, nakita ko siya. Basa, maputla, putol-putol ang ngiti. Na binubulong sa akin, bakit hindi ka sumama? At biglang parang pelikula, pumasok lahat ng alaala. Ang alak sa kotse, ang tawag niya na hindi ko sinagot, ang text niya na pwede mo ba akong sunduin? At yung malakas na busina, ang pag-ilag ko, ang puting ilaw, ang bangga. Na para bang ako ang nakasagasa sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit namatay siya. Simula noon, gabi-gabi ko pa rin siyang nakikita. Sa bawat bangkay na hinahawakan ko, sa bawat malamig na kamay, parang siya lahat. Hindi ko alam kung multo ba siya o parusa. Pero sa tuwing pinipikit kong mata ko, may boses akong naririnig. Laging sinasabing, hindi mo ako iniwan, Marco. Kasi kasama mo pa rin ako. Hanggang dito na lamang ang inyong kamarkada, Marco. Sabi nila, ang mga taong namamatay hindi naman talaga umaalis. Nananatili sila sa mga alaala, sa mga litrato, at minsan sa mga bagay na hindi natin kayang bitawan. Pero paano kung isang araw maramdaman mong bumalik sila? Hindi bilang alaala kundi bilang mensahe. Ito ang kwento ni Ana, 25 taong gulang na taga Bulacan. Hi Bettina, matagal ko nang gustong isulat to. Hindi ko alam kung dahil gusto kong maunawaan ng iba o gusto ko lang may makinig sa akin. Pero itong mga nangyari sa akin, 2 gabi nang nakakalipas. Nagte-text si Mama. Ang problema po, patay na siya. Nung unang gabi, natutulog na ako bandang 11:00 nang bigla kong marinig yung tunog ng message. Pagtingin ko sa phone, Mama. Yun pa rin yung pangalan niya sa contacts ko. Sabi sa text, anak, nakalak ba ang pinto? Parang may tumigil sa loob ko, Bettina. Alam kong hindi posible. Nung namatay si Mama last year dahil sa heart failure, wala nang gumagamit ang number niya eh. Kaya sinasabi ng isip ko na baka scam to? O baka naman ginagamit ng ibang tao yung luma niyang SIM. Pero iba eh. Alam mo yung pakiramdam na kilala mo ang paraan ng isang tao na magsulat o mag-text? Yung simpleng tanong na, nakalak ba ang pinto? Ganun na ganun talaga si Mama dati eh. Tuwing late akong umuwi. Kinabukasan, halos wala akong tulog. Pinilit kong kalmahin yung sarili ko. Sabi ko, baka glitch lang to. Pero kinagabihan, may dumating ulit na text. Sabi, anak, may tao sa hallway. Kinilabutan ako, Bettina.
Dahan-dahan akong bumangon, tumingin sa hallway. Wala naman. Tahimik ang bahay, pati ang aso ng kapitbahay hindi tumatahol. Pero yung ilaw ng hallway kumukurap. 1, 2, 3 beses. At hindi na nga talaga ako tuluyang nakatulog. Kinabukasan sabi ko, sige, susubukan ko ng mag-reply. Kinuha ko yung phone at nag-type ako. Sabi ko, sino to? Nang ilang segundo lang may dumating na letrato. Blurry. Parang galing sa dulo ng hallway namin. At sa litrato, ako yung nakaupo sa kama. Tinitingnan ko yung cellphone ko, ang sikip bigla ng dibdib ko. Kaya tumayo ako, tumakbo ako papuntang hallway. Walang tao. Sinilip ko yung pintuan, nakasusi. Sarado yung bintana. Pagbalik ko sa kwarto, tiningnan ko ulit yung picture at doon ko nakita. May figura sa likod ko, silhouette ng babae. Parang may kamay siyang nakaabot sa balikat ko. Tinawagan ko yung number pero the number you dialed is no longer in service. Umiiyak na ako nung narinig ko yun. Pero bago ko pa mapatong yung phone sa mesa, may pumasok ulit na message. Ang sabi, "Huwag kang matakot anak. Gusto ko lang siguraduhing ligtas ka." Tumulo po yung luha ko. Kabisado ko yung mga salitang yun. Yun yung laging sinasabi tuwing aalis ako ng bahay. Tapos sabi ko, mahinang-mahina, binulong ko, "Ma, ikaw ba yan?" Tapos may dumating ulit na text. Ngayon medyo sabog na yung mga letra. Na para bang ang hirap-hirap niyang mag-type. Ang sabi, "Anak, may tao dyan sa loob." Tumigil ako. Tumingin ako sa paligid. Tapos narinig ko yun. Yung sahig, dahan-dahan umuugong. May tumatapak. Dito lang, sa likod ko. Bumagsak yung phone sa sahig, pero nakita ko pa rin yung screen bago tuluyang pumikit yung ilaw. May bagong message. Isa lang ang nakasulat. "Tumakbo ka." Tumakbo ako papunta sa pinto pero hindi ko mabuksan. Yung lock parang nagyelo hindi gumagalaw. Habang yung hangin sa sala lumalamig at may narinig akong mabagal na paghinga. Tumingin ako at doon ko siya nakita. Isang lalaki. Baka hindi. Mukha siyang tao pero parang hindi buo yung muka. Parang nilapnos ng usok. Gumagalaw, nagkikislapan, parang tinutunaw ng hangin. Bumalik ako sa kwarto, dinampot ko yung cellphone ko, may tatawagan sana ako. Pero nag-glitch yung screen, Bettina. Nagpalit yung mga numero sa mga letra. Tapos lumabas ulit yung contact photo ni Mama. At biglang may nag-play na voice message. Narinig ko, sabi, "Anak, pinapansin mo ba ako? Sinusundan niya ako mula sa kabila." Biglang namatay yung ilaw, tanging tunog ng hinga lang ang naririnig ko. Boses ni Mama, mahinang-mahina parang galing sa malayo. Na ang sabi, "Anak, mahal kita." Tapos may isa pang tunog ng paghinga sa mismong likod ko. At yun na yung huli kong natatandaan bago magdilim ang lahat. Pagdilat ko umaga na, nasa sahig na ako. Hawak ko pa rin yung phone. Pero lahat ng messages nawala. Walang pictures, walang calls. Parang walang nangyari. Pero may isang bagong message. Walang number, walang pangalan. Isang linya lang. "Kita tayo mamayang gabi, anak." Hindi ko alam, Bettina, kung realidad pa ba tong nai-experience ko ngayon o isang malaking bangungot lang. Basta ang tanging alam ko, hanggang ngayon, tila ba kasama ko pa rin si Mama. Hanggang dito na lamang ang inyong kamorkada, Ana.